Okay? Kahit tayong almusal, bigay ng Panginoong Diyos ayon sa Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Salamat po Panginoong Diyos sa bigay mo ng almusal sa amin, na aming kakanin sa umagang ito. Ito po. Thank you, sir. Wagerhut. Kape. Ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Sabi po ng Apostol na Juan, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Tapos, Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, banal siya na tayo'y patatawarin sa atin. Sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy Kain ang tayo, mga nararapat kaibigan. sa ating bansa sa bawat illegally reclaimed land na mapapawi ng pamalaan. Siguradong makikinabang ang mga nangangailangan sa nagbabagong Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Ay gusto ng, I think, ikaw bumirap aba and Miss Natalie, no? Kasi most of us don't really know. magiging para sa mga lokal na kandidato. Samantala, umabot na sa Leyte at saka sa Eastern Visayas. Kasama po dyan yung Albay. ay kalabang pulis na bumabiyahe dyan sa may Marilao. Class from 1 to 8. Morning po sila lahat dyan sa Project 4. Binigyan kami radyo. Bababa tayo dito po dito may Anona. Brian, no? Sa traffic issue, but it is the public Tinatrial ko. issue. So, during the road safety summit, para makalit siya doon sa work niya. Dahil doon sa napaka-stricto ha. Words lang talaga, yung masamang words lang Tsaka talaga. wala namang kinalaman dun sa work. Oo nga, Diba? baka mamaya mademanda pa yung Opo, kasi talaga, hindi po kasi parang ang sabi nila, ano na daw po yun, ano po kasi investigation din po kasi yung bago sila paalisin. Yes, let's kick things off with some good vibes and great music to power up this morning. Turn up the volume, dance like no one's watching, and let's make today one for the books. Let's remember the memories that gives us the happy ones. Our besties ask of the day is, what is your best childhood memory? It is my bestie's turn to answer. Let's give her the floor. Yes. So, as for my favorite childhood memory, I'd have to say when we come to visit my mom's side of the family. Just because, my mom is very protective of us. Hindi kami, I'm not the type of kid who grew up playing outside. I didn't have playmates. So Wala you akong didn't ganon. have the memory na naglalaro sa kalsada? Yes, wala eh. I wish I did. But whenever we go to my mom's side of the family, she lets us be a kid for once. Ayan, para sa pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11. Binigyan diin. Ito talagang idiniin. Ni Senator Amy na Diffusion.
ay iba sa red notice dahil hindi ito nangangailangan ng pag-aproba mula sa Interpol Secretariat o sa mga commissioner nito. Hindi rin ito pinagtitibay ng Interpol Secretariat at hindi dumaan sa commissioner. Kinumpirma naman ni PCTC Executive Director Anthony Alcala na wanted person diffusion lamang ang inilabas. Ngunit nilinaw nito na katumbas umano ito ng red notice. Doon nga siya kinwestiyon ni Senator Amy. Magkaiba nga yun. Magkaiba nga. Oh my God. Ipinagtanggol naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga aksyon ng gobyerno na binanggit na ang time constraints ay maaaring naka-impluwensya sa desisyon at minadali ang pagkilos ng mga otoridad. Batay sa website ng Interpol, ang mga miyembrong bansa o member states ay maaaring humiling ng kooperasyon mula sa isa't isa sa pamamagitan ng diffusion na isa pang mekanismo mula sa mga abiso. Ang isang Interpol Red Notice ay inilalabas upang hanapin at arestuhin ang mga individual na nahaharap sa pag-uusig o sisilbihan ng isang sentensya, habang ang isang diffusion ay isang kahilingan lamang para sa pakikipagtulungan na direktang ipinadala ng National Central Bureau ng isang miyembrong bansa sa mga napili o lahat ng mga miyembrong bansa. Ang mga wanted na tao o yung pula na red diffusion, ang mga ipinakalat upang arestuhin, detain o i-restrict ang paggalaw ng isang nahatulan o akusadong tao ay sinusuri para sa pagsunod ng notice ng diffusion task force ayon sa Interpol. Samantala, ang winner sa iba pa mga balita, maaari umanong managot ang mga opisyal na nagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC dahil sa pagmamadaling dalhin siya sa Netherlands kahit diffusion notice lamang. Paglabag sa tamang proseso ng Interpol at ICC ayon kay Attorney Israelito Torion. Sinabi naman ng DOJ Secretary, sinabi ni Secretary Boying Remulla na nagkaroon ng failure of the justice system para sa mga biktima ng war on drugs at kanilang mga pamilya. Ito umano ang nagtulak sa mga pamilya na humingi ng hustisya direkta sa ICC, aniya. At ka-winner, sa balitang sports, kumpirmada ng mananatili ang boxing bilang bahagi ng Los Angeles 2028 Olympics. Ito yung napabalita kamakailan, aalisin daw yung boxing sa Olympics. Oh my God. Pero ngayon, mananatili na ang boxing. Tuloy ang boxing. Oh my God. Yan ay matapos aprobahan ng International Olympic Committee itong Huwebes, March 20. At sa PBA, mamaya na ang game number 4 sa 49th season PBA Commissioner's Cup Final. Sa pagitan ng Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga. Oh my God. 7:30 ang bakbakan. Opo. 2-1 ang standing, lamang sa series ang TNT. In Christ alone. Alam niyo, nakakatuwa itong si Amy Marcos. Saka si Peter Cayetano. Bakit ko nasabi nakakatawa sila? Isipin nyo, yung impeachment, hindi sila gumagalaw kasi recess daw sila. Ibig sabihin, ay, mamamasyal-masyal muna sila. Recess. Sabi ni Escudero, hindi gumagalaw ang impeachment. Baka mukat-mukat mo itong si Aiming Baba. Pati si Cayetano, bakit ginu-question pa nila yung pag-aresto sa kanilang pohon na si Duterte?
ngayon ay nasa ICC, The Hague. Akala kasi nila, meron pa silang mapapala. Hindi ba naisip ni Jaime Marcos, sino bang presidente? Di ba si Bongbong Marcos? Di yung talakan niya. Hindi ba naman parehong walang laman ng hutak? Si Jaime at saka si Cayetano. Ayan, nakaladkat tutoy yung pagka-Kristiyano ni Cayetano ngayon. Ang daming basa. Kunwari, Kristiyano, kinakampiyan, masama. Ay, talagang dyan mo makikita ang totoong makadiyos. Siyempre, yung mga tahong walang hustisya rito, tumakbo sa ICC. Ngayon, pinansin sila doon. Di natural doon lilitisin. Kino-question pa nila si General Torre. General Torre, saludo po. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ratratin mo ng lahat ng mga kumakalaban dyan. Yung pumapanig sa demonyo. Saludo, sir. General Torre. Isipin niya. Kahit anong gawin pa nila. Ito yung nakatatawa. Pera ng taong bayan ginagamit sa Senado na naman. Kung talaga krisis, bakit nag-iimbestiga sila ngayon? Bakit yung impeachment ayaw nila? Di ba mga? Alam niyo, huwag niyong ibote, may mga ambisyon yan. Si Cayetano, anong ambisyon yan? Maging presidente, no pa, atat-natat na yan. Ito si Baba, si Jaime, kailan lang naging atat-natat na yan. Kaya kahit masama ng ginawa ni Duterte, kasi doon lang siya pwedeng sumali. Kasi hindi siya endorso ng Bongbong. Si Romualdez ang endorso niya si Bongbong. Kaya wala siyang pag-asa sa Bongbong Marcos, ano? Kaya ang ginawa niya, kahit gumagawa ng kalokohan nito si Duterte, nakawalang yan, pagpatay sa mga tao, doon pa rin siya nagsisisiksik. Di ba? Sige, hanggang dito na lamang, kung minsan sila. Recess daw sila, pero nag-iimbestiga sila. Bakit yung impeachment ayaw nilang galawin? Sige po. Hanggang dito na lamang. Like, share na. Natuloy tayo sa